Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. Ibuksan natin sa Romans 8:26-39. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi na tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal na alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga una pa'y kanyang nakikilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? At ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutuman o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umiibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus sa ating Panginoon. Napakayaman nung Romans chapter 8, 28 to 39, no? Narito yung tinatawag natin sa theology na the great chain of salvation. Yung tanikala na dugtong-dugtong kung paano tayong iniligtas ng Diyos, yung kanyang tinatawag na ordo salutis, no? Sa Latin, order of salvation, narito yan. Pagkatapos andito rin yung ating ultimate victory over all things, over all powers, and over all circumstances. Dahil doon, yun ang ugat, dahil sa kanyang ordo salutis. So tingnan natin yung ordo salutis na pinasimulan niya, na sabi niya na, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. So dito, ina-affirm ni Paul na ang lahat ng mga bagay, kahit na itong sa verse 20
sa verse 18, no? Sa chapter 8, verse 18, sufferings. Ito yung kabilang doon kasi kailangan balikan mo yan eh. Ano ba yung mga lahat ng bagay na tinutukoy doon sa previous verse. So dito ay yung present sufferings. Yung mga ating pagdurusa ay kabilang sa lahat ng mga bagay na yon. Of course, nang isulat ito ni Paul, the first context is the suffering of Christians in Rome as they were being persecuted by the Romans, especially by Emperor Nero. During this time, ay may catacombs dahil nagtatago ang mga Kristiyano sa ilalim ng lupa. Doon na sila nag-stay kasi pag sila ay nahuli na sila ay sumasamba kay Kristo, gagawin silang sulo sa paligid ng templo ni Nero. Sabi ng ilang Bible scholars ay when Paul wrote this ay nangyari yung the Great Fire of Rome. Ang ginawa ni Nero, dahil si Nero ay kalaban ng Kristyanismo, ayaw niya ang Christianity, tapos ang mga Kristiyano ay patuloy na dumarami, ang ginawa niya para legally ma-persecute niya nationally sa buong bansang, sa buong imperyo ng Roma, ang mga Kristiyano, according to some historians, ay siya ang nag-initiate para sunugin yung isang bahagi ng syudad ng Rome. At ibinintang niya yon sa mga Kristiyano. At dahil na pinaniwalaan yung narrative niya, kumbaga ngayon yung press, no? Ang ginawa niya, yung press noon, yung kanyang mga tagapagpakalat ng news sa buong imperyo ng Roma, ay ang kwentong inilabas sa lahat ng tao ay ang mga Kristiyano ang sumunog doon sa isang bahagi ng syudad na napakaraming mga kabahayan ang nasunog, maraming mga tao ang namatay. At dahil pinaniwalaan ang narrative na ito ni King Nero, ay malaya niya ngayong napipersecute ang mga Kristiyano. At ang parusa niya sa mga nahuhuli na Kristiyano ay susunugin ng buhay. Yan, sinusunog niya ng buhay. At yung pagsunog ng buhay ay hindi lang basta yung parang patago, no? Kundi kasi nga ang mga tao sa buong imperyo ng Roma ay galit sa Kristiyano. Natutuwa pa ang mga Romano, ang mga hindi Kristiyano, pag kami nasusunog na Kristiyano. Ang sabi ng mga historians ay sa paligid ng templo ni Nero ay may sunugan, may mga bato, tapos doon nakatusok yung kahoy kung saan nakatali yung mga Kristiyano. At yun ay kanilang tinatambakan ng kahoy at sinusunog doon ang mga Kristiyano. Habang nakamasid sa tore si Nero, na nasusunog naman yung mga Kristiyano. At ang tinatanong lang naman sa mga Kristiyano ay, tatalikuran mo ba si Kristo o buhay mo? Si Kristo o buhay mo? Pero mga Kristiyano, alam natin, no, na talagang nakipaglaban sila hanggang kamatayan. Hindi sila sumuko, ito yung tinutukoy na kahit ang buhay man o kamatayan man, talagang tunay kang Kristiyano, hindi ka mapapaghiwalay noon kay Kristo. Hindi sila makapaghiwalay. Kaya sabi niya, yung present suffering na yon ay hindi katumbas kung ikukumpara sa kaluwalhatian na mahahayag sa atin. So kahit pa yung lahat ng kahirapan pagsamasamahin, lahat ng kahirapang pwedeng maranasan ng isang Kristiyano sa mundo, kahit pa yung sunugin siya ng buhay, maranasan na yung pinakamasakit na uri ng kamatayan, ay hindi pa rin kayang ihambing yung pagdurusa niyang iyon sa kaluwalhati ang mararanasan naman niya sa darating. Kaya kumbaga, ang sinasabi rito ni Pablo ay Christ is worth dying for. So, karapat-dapat si Jesus na kamatayan sapagkat ang kanyang ipagkakaloob naman na katumbas noong kahirapang iyon ay ni katiting ay hindi kayang ihambing. At it outweighs, no? Parang yung halaga ng iyong naranasang pagdurusa, yung sakit, ay sobra namang kasiyahan ng kapalit. Na kahit pamamatay ka ng 10 beses o 1,000,000 beses, hindi magiging katumbas iyon ng kaluwalhatian at kasiyahang mararanasan sa kaluwalhatian na mahahayag sa inaharap. At
bilang ano, to yung mga lahat ng bagay no nakasama sa lahat ng na kumikilos doon ang Diyos. So hindi lang mabubuting karanasan o magagandang karanasan ang ginagamit ng Diyos para sa Kristiyano para ang resulta nito ay maganda. Kung hindi kahit na ang mga pagdurusa natin. Yung kung ihahambing natin ang pagdurusa natin ngayon sa pagdurusa ng mga Kristiyano noon ay talagang wala sa katitig. Dahil noon ay talagang they are fighting for their lives. Hindi na sila nakakalabas ng bulgaran. Patago sila pag lumabas. Pag maghahanap sila ng pagkain, nagpapanggap sila na hindi Kristiyano para lang hindi sila patayin. Para sila makakain at mabuhay sa ilalim ng lupa. Si Pablo rin ay pinatay din sa panahon ni Nero. Ipinugutan siya ng ulo. Kaya nung bago pa lang ang computer, di ba may tinatawag na pag nagka-copy tayo sa CD ng files, ang tawag ay Nero burner. Yun ay hango doon sa pag-burn ni Nero sa mga Kristiyano. Yung burner, si Nero yun, yung burner. Siya ang burner, si Nero. Sinusunog niya ng buhay ang mga Kristiyano. At sabi naman ni Pablo, hindi lang naman tayo ang nagdurusa kundi the whole creation. Sabi, was subjected to frustration. Hindi lang yung pagdurusa at hindi lang tayo, kundi lahat na ng nilalang ng Diyos. Hindi lang tao, kundi ang mga iba pang nilalang, ang mundo, ay ipinailalim ng Diyos sa kabiguan, hindi sa sarili niyang desisyon, kundi sa desisyon ng Diyos mismo. Kaya nga yung mga kabiguan, hindi pwedeng ang bida ay si Satan. O yung kahirapan, hindi si Satan ang bida. Ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin ang nagpahintulot ng lahat. Kahit sa kay Job, kahit ang sakit ni Job, ang Diyos pa rin. Kaya yung prosperity gospel ay isang false gospel kasi nga ang kanila lang tinuturing na galing sa Diyos ay yung mabubuting mga karanasan, mabubuting mga pangyayari sa buhay, yung kagalingan, sa sakit, kayamanan. Tapos pinagbukod nila, pagka naghihirap ka, si Satanas yan. Kulang ka sa faith. Pag wala kang pera, alipin ka ng Diablo. Ang Diablo ang bida sa buhay mo. Meron ka pang hindi nagagawa para sa Diyos. Kulang ang faith mo. Hindi yun totoo kasi sinasabi ni Pablo, ultimo nga yung mga suffering Di ba? Kalooban ng Diyos by the will of God. Frustrations, will ng Diyos. Para turuan tayo. At para mahambing din natin, no? Kasi kung walang frustrations, kung walang sakit, kung walang kamatayan, we can't compare yung buhay at saka yung tagumpay na ibibigay sa atin ng Diyos ultimately. No, wala tayong comparison. Kaya nga kung walang liwanag, kung walang dilim, walang appreciation ng liwanag. Kasi laging maliwanag. Kaya lang naman natin na-appreciate ang Meralco pag nag-brown out. Ay, buti pala may Meralco. May nilad pag walang tubig. Saka lang natin naaalala si Pangilinan. Kasi, pero kahit nagbabayad na tayo, hindi natin alam na meron pala tayong nai-enjoy doon sa ating ibinayad. Pero, yung palang binabayad natin, libre pala. Diyos pala ang lumagka ng tubig. Ibinibenta lang ni Pangilinan yung serbisyo. Pag nawala na ang tubig, saka natin na-appreciate ang tubig. Pag nawala na ang beauty, saka natin na-appreciate yung beauty natin ng bata pa tayo. Pag matanda na, niisip-isip mo, bata pa ako, hindi ganyan ang mukha ko. No? Pag tumanda ka na, na-appreciate mo na yung kapangitan mo noon. Kasi mas pangit ka ngayon. Diba? So na-appreciate mo na mas gwapo ka noon kaysa dati. Kaysa ngayon. So sabi, oo nga, gwapo pala ako noon kasi mas pangit ka na ngayon. Diba? Yung ganda mo rin, mas na-appreciate mo yung noon. Kasi bata ka pa noon. Kaya nga kung walang comparison between suffering and triumph, tragedy and blessing, there's less appreciation of God's goodness then. Kaya kung walang kasalanan, wala talagang appreciation ng mercy ng Diyos. Kasi wala namang patatawarin sa iyo. Kaya nga kung si Adam and Eve hindi nagkasala, paano nila ma-appreciate na ang Diyos pala ay mapagpatawad? Paano nila iibigin ang Diyos ng ganito kalaki?
kung wala namang papatawarin sa kanila. So kaya natin na-appreciate ang grasya ng Diyos dahil naranasan natin kung paano tayo maging hindi karapat-dapat sa Diyos na kahit sa kabila noon, tayo pa rin ay Kanyang tinanggap bilang anak. At hindi lang tinanggap, kundi siya pa rin ang nagdusa para tayo niya maituring na anak niya sa pamamagitan ni Jesus. So yun yung mga lahat ng bagay. So we know that the whole creation has been groaning. So lahat hindi lang tayo naghihirap, pati yung mga hayop, di ba? Ang hayop, kaya dito lumabas yung theology na yung isang pananaw na noong bago magkaroon ng kasalanan, ang buong sangnilikha talaga perfect, walang death. Walang death kasi sinubject lang siya sa frustration at saka it will be liberated from decay, di ba? Sa pagkabulok. Ibig sabihin hindi siya nabubulok dati. Kaya nung likhain si Adam and Eve, even the animals, they don't die. Even the plants, they don't die. Even the whole creations, all heavenly yung creation in the heaven, sa langit, mga planets, ay hindi rin ganyan ang itsura. Nagkaroon ng kakaibang structure lahat. Yun ang ginawa ng kasalanan ni Adam and Eve. Nung sumpain si Adam and Eve, dahil siya yung corona ng lahat siya ang representative ng lahat ng creation ng Diyos, lahat ay nadamay sa sumpa ng Diyos kay Adan. Dati hindi namamatay. At iba ang kanilang component ng katawan. Hindi ganito na laman na nabubulok. Ibang katawan ni Adam and Eve nung bago sila magkasala. Ito'y katawan na nila na namana natin pagkatapos magkasala. Kasi hindi sila namamatay eh. So, maaaring goma yung kanilang katawan. Plastic, oro pa. So, maaaring iba no? Iba siya. Hindi siya nilikha ng tao. Talagang kahanga-hanga. Yun yung talagang perfect body. Di ba? Kaya pala may elastic man. Superman. Hindi tinatabla ng bala. Mga ganong katangian ba? Talagang hindi siya katulad nito. Kasi without blood. Kasi ang blood naman kailangan lang for circulation ng di ba? Kasi nga tayo ay nabubulok na di ba? Nagkaroon ng blood. Yung blood kasi yan ang dahilan kaya nabubulok din tayo Kasi pag tumigil circulation yung blood na yan, yun ang babaho. So yung mga laman na ito, yun ang babaho, mabubulok. Ay walang nabubulok si Adan at Eva So ibig sabihin, iba ang blood. Maaaring may blood pero ibang blood. No? Hindi kulay pula siguro yun. Baka kulay puti. Kulay white. Kasi sila laging mabango. Kasi hindi naman nabubulok. Hindi kailangan maligo. Kailan man tayo naliligo, nabubulok. Diba kasi pagka hindi ka naligo, naagnas ang yung mga katawan. Na yung libag, diba? Lumalabas. Natutunaw kasi. So, kaya bumabaho ang tao. So noon walang toothbrush. Hindi kailangan. Kasi wala naman Walang dumi. Wala ring damit, di ba? Kaya nga sila wala ring damit. So walang komersyo. Tsaka yung prutas, iba rin 'yon iba rin ang construct. Iba rin ang laman ng prutas. Kaya yung kinakain nila iba rin. Hindi sila kumakain to live because they are having mortality. Hindi nga sila namamatay ba't sila kakain? Kaya naman tayo kumakain para hindi mamatay. Ba't sila kakain kundi sila namamatay? It is to enjoy the creations of God. Para lang ma-enjoy nila yung creation. Pero dahil nga walang kamatayan din yung kinakain nila, lalabas din buhay pa rin. Kasi wala kamatayan di ba? Lahat walang kamatayan, even animals walang kamatayan. Hindi nabubulok din. At saka walang kasalanan, inosente sila. Kaya hindi sila nagkakahiyaan, walang damit, walang saklot sa katawan. Tapos ang kanta daw ni Adan ay Pretty Woman. Sabi niya isang professor dito kumakanta daw si Adan. Pretty woman, walking down the street. Kulit Tapos kaya daw wala si Adan ay nanguhuli daw ng paru-paro. Bading talaga.
nangangabayo daw, ganoon. Kaya daw nung tuksohin, maraming iniimbento ba? Malikot ng isip, pero kalokohan yung iniimbento eh. Hindi biblical eh. Naroon din si Adan ng tuksohin kasi nga sabi niya, binigyan nga, di naroon, di ba? Kaya lang tahimik, kaya may sumulat ng libro na The Silence of Adam. So, yun. Kaya nasakop ng kabulukan, ibig sabihin hindi nabubulok. Hindi, dati siya nasasakop ng pagkabulok. Ngayon, ang liberation natin sa pagkabulok, ang ating kalayaan ay hindi yung kalayaan sa sistema ng gobyerno, yung mga burokrata, kapitalismo, at yung sosyalismo, hindi yun ang paraan para tayo makalaya. Kung hindi, ito'y sa pamamagitan ng pagre-reveal sa atin sa huling sandali sa mga anak ng Diyos. Yun yung lalaya na ang lahat at lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. So even itong mundong ito ay magkakaroon siya ng renewal, babaguhin na itong lahat, taalisin ito at magkakaroon ng bago. Kaya muling magkakaroon ng, sabi ng ibang Bible scholars, babalik sa dati nung panahon ni Adan at Eve na pareho pa rin. Pero mas higit dahil tayo ay glorified. Sila Adan at Eva kasi hindi glorified. Sila ay earthly. Yung katawan, kinuha sa alabok. Ngayon, yung ating katawang magiging mas higit sa magiging katawan, sa naging katawan ni Eva, ang katawang makalangit. Kita mo? Mas ano pa pala? Mas dakila ang magiging katawan natin kaysa katawan ni Adan at Eva. Kasi tayo dumaan na sa recycling, hindi recycling, sa glorification. Ganon din naman, kasi yun lang ang ating mga nabulok na katawan, yun naman ang luluwalhatiin. Hindi recycling, kundi recreation. Kasi pag recycling, parang ano pa rin dati pa rin na binuulang uli. Kundi talagang totally, yung dati nating katawan na binigyan ng bago. Kaya recreation. Ni-recreate. Yan. So lahat ng iyon, in all things, lahat ng iyon, kasamang kahirapan, lahat ng pagkabulok, yung suffering, yung tawag dito, groaning, kasama yan. Yung lahat ng ating yung decay, bondage to decay, ay kasama sa lahat ng bagay na iyon na gumagawa para sa kabubuti natin na umiibig sa Diyos. At dito na ini-reveal yung the great chain of salvation or the Ordo Salutis. Una muna, God foreknew, kinilala muna tayo ng Diyos before the foundation of the world, kilala na tayo. Ngayon, yung term na foreknew, it doesn't mean na parang beforehand ay kilala ka lang niya, tapos ay yung kilala niyang yon ay pwedeng magdesisyon na parang siya magligtas sa sarili. Hindi, kundi yung foreknew dito, do sa umiibig sa Diyos, ay may kasama agad na relational aspect. Kasi ang no na ginamit, ginusko, ay hindi lang yung dito, but yung katulad noong text na ginamit nung sipingan ni Adam si Eve, ang sabi doon, in Adam knew Eve. Relational siya. Hindi yung foreknow dito ay yung parang foreknowledge na ginagamit ng mga Armenians na kaya ka iniligtas kasi na-foreknow ka lang niya na tatanggap ka sa taong iyon. Ito ang Diyos sa walang hanggan at sumilip siya sa corridor ng time, nakita ka niya sa corridor ng time, nandito siya sa walang hanggan at nasilip niya na ikaw ay tatanggap sa kanya sa altar call ni pastor ni Syra. So si Syra na porno lang ng Diyos, napipili sa Diyos, kaya pinili siya ng Diyos. Kasi yun yung argument nung iba nung Armenian Ordo Salutis, yung foreknowledge is yung kaalaman ng Diyos sa hinaharap patungkol kay Syra, na nalaman na ng Diyos mula pa nung una, na si Syra, pag pinritsan siya, ay siya iiyak at tatanggap at siya ay maglulupasay at magsisisi. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil nakita ng Diyos na foreknew niya na si Syra ay tatanggap, nagdesisyon ang Diyos sa eternity past na iligtas si Syra.
So, yung kaligtasan ni Syra pa rin ay hindi dahil sa ang Diyos mismo ang kagustuhan lang, kundi si Syra ang may gusto. Kaya lang nakita ni Syra, nakita na pati ni Syra ang Diyos. Baliktad. Nakita ng Diyos si Syra natatanggap, kaya siya pinili ng Diyos. Pero hindi iyon yung for you dito, na nalaman lang. Kung hindi ang for you ay kinilala ka na. Ibig sabihin, hindi ka pa tumatanggap, nagbuo na siya ng relasyon sa'yo. Kahit hindi pa nagaganap yung relasyon na yan, God is determined to have a relationship with you and He already accepted you as His elect. Hindi ka pinili dahil tatanggap ka, kundi kahit hindi ka tumanggap, kinikilala ka na niya na isang araw ikaw yung kanyang patatanggapin. At tatanggap ka dahil ikaw ay talagang inelect na tumanggap. Hindi ka tayo tumanggap dahil tayo ay pumili sa Diyos per se, tayo ang nag-elect sa Diyos, kundi tayo tumanggap dahil tayo ay pinili ng Diyos para maligtas. Ang problema kasi doon sa salvation by foreknowledge, syempre ikaw ay pinili ng Diyos. Halimbawa, ito yung time. Ito yung kahabaan ng time. Ito si Syra. Nung siya, ilang taong ka Syra tumanggap? Ilang taong ka ng Kristiyano? 4 years old pa lang siya Kristiyano. 4 years ago. 4 years. Di 2019. 2020. During pandemic. Dahil wala na talagang matakbuhan si Syra dahil pandemic. Di ba? Kaya pala naman ito tumanggap kasi nga Nabaptize po ako ha. ay, ngayon. Yun po yung nabaptize ako. Exact. Baptize ka bago ka tumanggap? Hindi, yun po yung talaga pong nagpabaptize ako. Ibig sabihin po ay yung natanggap ko na. Yun yung talagang alam mong tumanggap ka. Pero dating may tumanggap ka, hindi mo alam. Paano ka tumanggap, di mo alam? Before grade 7 po ako ay Tumanggap ka na rin. invitation po ako ng pastor, pero hindi ko pa po siya maintindihan masyado. Okay, ganito na lang. Yun na lang ikaw ay nabaptize. So 5 years ago. Okay, 5 years ago, balik sa January, ito yung time na yon. Narito ang past, eternity past. Andito ang Diyos sa walang hanggan. Nakita ng Diyos na tatanggap si Syra dito. Kaya siya pinili. Therefore, ang pagpili ng Diyos ay based sa iyong pagtanggap. Hindi based sa kanyang decision lang. Ngayon, kung tumanggi ka, hindi kanya pinili. Hindi kanya pipiliin kasi tatanggi ka, di ba? Ito ngayon ang problema doon. Okay, pinili ka ng Diyos, kaya ka tumanggap ngayon. Ngayon, hindi ko sinasabing mangyayari ito. Kunyari lang. No? Kunyari, si Syra, di tumanggap siya. Tapos after 10 years, sa 2025, sa 2030, si Syra tatalikod. Kunyari lang ha, si Syra tatalikod, marami kasing ganyang Kristiyano na tumanggap, na sa church, dahil nag-altar call, tumaas ang kamay, sumunod sa pastor, tapos sinabing ligtas na siya. Pero napakaraming ganyan na hindi nagpatuloy. Ngayon, pagpalagay ng 2030, tumalikod si Syra. Tapos, sa tunay kasi na doktrina ng salvation by foreknowledge, nawawala ang salvation eh. Kasi nga bakit? Ikaw naman talaga ang nagligtas sa sarili mo. Nakita lang kasi ng Diyos na ikaw ay tatanggap, kaya kanya pinili. Therefore, ang ultimate pa rin naging dahilan para ka maligtas, ikaw pa rin. Kasi nakita lang ng Diyos na tatanggap ka. Kaya ka iniligtas, di ba? Therefore, ito na ngayon ang magiging problema ng ganyang theology. 2030, si Syra ngayon ay nakapag-asawa ng apam, hindi Kristiyano. Kunyari lang ha. Ngayon, si Syra ay hinatak na sa, let's say, atheismo na, atheist. Tapos naging atheist na rin si Syra, tapos tinilokoran niya ang Kristyanismo noong 2030. Ito magiging problema. Ang maapektuhan dito ay hindi yung doktrina lang ng kaligtasan, kundi doktrina ng Diyos mismo. Bakit hindi ba alam ng Diyos na after 5 years pagkatapos si Syra tumanggap, di ba nakita ng Diyos niya siya tatalikod? So kung naging basihan ng Diyos ay yung decision ni Syra beforehand na 2025 siya magiging Kristiyano at siya tatanggap, tapos 2030 siya tumalikod. Hindi pala all-knowing ang Diyos. Bakit naman pipiliin pa ng Diyos si Syra noong 2025 na siya tatanggap? Yun ang magiging basihan niya. Kung ang Diyos na may walang hanggan, ba't hindi niya nasilip sa corridor of time na si Syra ay tatalikod? Ang mangyayari dito, ang Diyos pala ay
kapos ang kaalaman. Limited lang ang kaalaman ng Diyos dito sa panahong tatanggap si Syra, kaya niya iniligtas. Kasi parang ganito okay, kung ganyan ang doktrina ng kaligtasan na nakita ka lang ng Diyos sa tatanggap ka, kaya kanya pinili, hindi ba niya nakita na after 10 years ikaw ay tatalikod? Tapos ay sasabihin niya, hindi ko na uli siya iniligtas kasi tatalikod pala. Parang anong nangyari, wait, hindi ko nakita na si Syra pala ay tatalikod after 10 years. Therefore, magiging basis pa rin ng kanyang pagkawala ng kaligtasan ay yung kanya ring sariling pagtanggi. Kasi ganun talaga ang doktrina ng iba. Nawawala ang salvation. Bakit? Ako ang nagligtas sa sarili ko. Kung ayaw ko na, hindi na ako ililigtas ng Diyos. Ang tanong, di ikaw pala ang nasusunod, hindi ang Diyos. At saka hindi rin nakita ng Diyos, kita talikod. Ito ang tanong ko. Sino ba rito? Si RJ na lang at mas magandang gamitin yung istasyon para magising. Si May. Ito RJ, halimbawa ganito lang. Halimbawa ganito ang senaryo. Alam mo na nababasti din ka pala ni May. Alam mo na, let's say ikaw ay mayroong capacity to know the future na wala naman. Kunyari lang. Alam niya na paasahin mo lang ka lang niya na manliligaw ka sa kanya for 4 years. Pagkatapos sa ika-5th year, alam mo rin na tatanggihan ka niya. Liligawan mo po ba siya? Siyempre hindi na, di ba? Alam mo na eh. Bakit ka pa magpapakasakali ka? Alam mo na. Dami mong gagastusin, di ba? Dami mo nang gagastusin. Tapos masasaktan ka pa. Tapos alam mo rin naman na magpapaligaw din siya sa iba. Tapos pagpapalit ka. Di ba? Kaya nga may nababasted kasi hindi alam eh. Kasi kung may alam, kung alam na ng taong mababasted siya, hindi na siya magliligaw, di ba? Wala nga naman. Oo, dapat gano'n. Gano'n ang usapan dapat. O ano ba? Gusto mo ba ako o hindi? Pag gusto mo ako, kasal agad. Wala nang tanggi-tanggi. Kaso hindi gano'n ang nangyayari kasi may trial and error, ang relasyon. Okay, sabihin na natin na alam ng isang lalaki na siya pala tatanggihan din naman after a while, bakit naman pa niya liligawan ngayon? Ay di nag-invite lang siya ng tragedy sa buhay niya. Yun yung doktrina na nawawala ang kaligtasan. Sa kanila kasi, yung foreknowledge ay yung kaalaman ng Diyos na tatanggap siya at a certain period of time ng tao, kaya siya iligtas. So pagkatapos, nung itakwil na, nagulat ang Diyos, bakit naman kaya ganun? Diba? Kung kailan naman naibigay ko na ang aking kaligtasan sa Kanya, binigay ko ng Holy Spirit, babawiin ko na naman. Papaalisin ko yung banal na Espiritu kasi ganun, parang wala kang kaligtasan, babawiin yung Holy Spirit. Kasi ang naligtas, binibigyan ng Holy Spirit. Paano yung doktrina na the Holy Spirit will not leave you nor forsake you? He will be with you forever. Di mali din yung doktrina ni Jesus. So, ang daming mali. Ibig sabihin, yung mga tumanggi na iyon, hindi naman talaga binigyan ng Holy Spirit. Hindi rin naligtas yun talaga. Pero, sila ay nakaranas. Yun yung tinutukoy sa Hebrews chapter 6, di ba? Sabi doon, sapagkat paano pang mapapanumbalik ang mga tumalikod? Dati naranasan na nila, di ba, ang biyaya ng Diyos. Nakatikim na sila ng kapangyarihan ng Diyos. Nakabahagi na sila ng banal na Espiritu. Di ba? At naliwanagan na sila. Yun nga ang problema. Yung mga term na ginagamit na yon ay para sa hindi ligtas. Kasi ang naligtas, hindi lang siya nakatikim. Nasiyahan siya. Ang naligtas, hindi rin lang naliwanagan. Naging liwanag. We are the salt and light of the world. Yung mga hindi lang nakabahagi ng banal na Espiritu, kundi pinanahanan. Tapos pagsabi ng manunalitang Hebrews chapter 6, bagamat ganyan ang sabi namin dito, hindi iyon totoo sa inyo. Dahil kayo ay tunay na sumampalataya. Ibig sabihin, itong mga sinasabihan sa Hebrews chapter 6, hindi nawala ang kaligtasan. Sila yung mga taong nagpanggap na ligtas, nakasama sa isang iglesia, kaya nakatikim na rin sila ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Nasa loob nila ng iglesia yung nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. So nakakatikim sila. Ganun pala. Hindi sila nakaranas mismo. Nakatikim lang. Hindi sila nasatisfied sa power ng Diyos. Kaya maganda sa English how can they be, di ba? Ang tawag doon sa Hebrews chapter 6, tingnan mo sa verses 4 to 6 ba yan? Sa English maganda. Hindi yan wordings para sa tunay na saved. Yung tasted the heavenly gift,
partakers of the Spirit. Ano yun, nakakabahagi lang, parang binahagi mo ng Espiritu. Dapat pinahanan. Pakibasa. Verse 4. For it is impossible for those who were once enlightened O enlighten. Ano pa? and have tasted of the Tasted. heavenly gift Ano pa? and were made partakers of the Holy Ghost Partakers. Nakibahagi sa ibang salin. and have tasted the good Tasted. word of God and the powers of the world to come. Ano pa sabi? If they If they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, muli nila pinapako sa kay yan, anak ng and put Diyos. him to an open shame. Tapos ano ang sabi? For the earth which drinks in the rain that comes off on it, and brings forth herbs meet for them by whom it is dressed, receives blessings from God. Ano pa? But But that which bears thorns and briars is rejected, and is near to cursing, whose end is to be burned. hindi pa rin. Ano pa? But beloved, Yan. we are persuaded of better things of you, Of and you. things that accompany salvation, though we thus speak. Ngunit tungkol sa inyo, as for you, hindi kayo yan. But as for you, we are sure of good things for you. Hindi kayo yun. Hindi kayo mga tumalikod na yan. Ibig sabihin, they are referring to a group of people who are not truly born again. Because they have just tasted the goodness of God. They have just been partakers of the Holy Spirit. They have not been indwelt by the Spirit. They have been only partakers of the Spirit of God. So that's why, yun. Ngayon, yun ang mga foreknown. Yung tunay na Kristiyano. Hindi lang yung mga tumanggap lang sa salita at hindi namunga. Ngayon ang sabi rito, for those God foreknew, sila iyon na kinilala na niya, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Hindi talaga pwedeng hindi magiging tunay na Kristiyano ang isang tunay na kinilala ng Diyos. Kasi sila ay gagawin din silang banal. May proseso din. So hindi sila mananatili doon sa kanilang kalagayan na makasalanan. So sila ay patuloy na babaguhin ng Diyos. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan. So bagamat maaaring sila ay pastumble-stumble, sila ay nakikipaglaban sa kasalanan, pero darating ang time na itutuwid pa rin sila talaga ng Diyos. Hindi pwedeng mamamatay sila doon. May gagawin ang Diyos na paraan doon sa mga taong iyon para sila maging katulad ni Kristo. So hindi pa perfect, pero sabi doon ay magiging kagaya din sila in the end. So sila ay makukonform, pinidestined sila para magbago. At ano pa? Ito mga predestined, okay, para gawing katulad ni Kristo ay yan. And those He predestined, He also called. Yung mga itinilaga nilang iyon, yun yung may time frame, yung calling. Yung foreknowledge, yung kinilala na ng Diyos, nakipagrelasyon na ang Diyos kahit di pa tao, no? Mayroon na talagang purpose ang Diyos doon na silang ililigtas, ay nakapredestined na yung mga kanyang kinilala ay maging kagaya ng kanyang anak. At yun ang walang time frame kasi hindi pa sila tao eh. Eternity past. Sa Ephesians 1:4, for God has chosen us before the foundation of the world to be holy and blameless. Pareho dito, no? Pinili na tayo bago pa lang ng sanlibutan. Hindi pa talaga nilikha ang lahat ng anumang bagay. Tayo ay nasa puso, isip na ng Diyos. Ba? Tayo ay kumbaga tayo yung kinamatayan ni Jesus, tayo yung focal point ng lahat ng ginagawa ng Diyos. No? Tayo yung center ng kanyang ginagawa para maganap sa atin yung kanyang plano at layunin. Nasabi diyan at yung calling, yun ang mayroong time frame. Kaya hindi natin husgan ang tao kasi posible na tawagin siya ng Diyos sa oras ng kamatayan. Doon siya magbago talaga ng magrepent, metanoia. No, katulad ng magnanakaw sa krus. Biro mo, nasa deathbed na siya. No? During his impending death, hours away of his death, ay tinawag siya ng Diyos. Yun yung calling, may time na
ipaparana sa iyo ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Yun yung time na marirealize mo na ikaw ay talagang walang karapatan na lumapit sa Diyos, pero ito siya at ikaw ay kanyang kinamatayan. No? Doon mo mauunawaan sa time na yon. At doon ka magsisisi. Ngayon may dalawang uri ng pagsisisi. Ang unang pagsisisi ay repentance unto experience of salvation. Yun ay one-time event. Nung ikaw ay mapaunawa, ma-regenerate ka, tapos naunawaan mo yung gospel, nagsisi ka, kahit hindi mo inisa-isa lahat ng kasalanan mo, in the past, in the present, in the future, lahat ng yan ay pinatawad. Yun yung forgiveness unto experience of salvation. Yun. Yun namang isang forgiveness, yung isang repentance at forgiveness ay repentance unto maintaining good relationship with God. Yun yung anak ka na ng Diyos, pero dahilan sa nakakasala ka pa rin, kahit anak ka na ng Diyos, nadudulas ka, nalulupasay ka minsan, pero binabango ka niya, bumabangon ka, nagpapatuloy ka, nagsisisi ka habang buhay. Yun ay hindi para ka maligtas. Then save ka na, once and for all. Namatay na nga si Jesus, paano ka pang hindi maligtas? Pero dahil ikay nagkakasala pa rin sa buhay na ito, kailangan pa rin magsisi, pero hindi na yun para ka maligtas. Kundi para na maging malapit lagi ang relasyon mo sa Diyos. Para maranasan mo at maunawaan mo ang kanyang sinasabi sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung repentance unto obedience and maintaining good relationship with God. Kaya nagkakamali ang iba doon. Pag nagkasala ako, wala nang kaligtasan ko. Sisisi uli ako, maging anak uli ako ng Diyos. Hindi. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi nawawala yon. Once you are a son of God or a child of God, it will never be taken away. Parang sa tao rin, di ba? Once na ikaw ay maging anak ng isang tao, pag nagkasala ba si CJ, di ko na siya anak. Di ba? O si CJ, anak ko siya, nasa kanya yung aking lahat na yung 23 chromosomes ko sa kanya. 23 chromosome ni Mrs. sa kanya rin, di ba? O, hindi ko na kayang palitan yun. Naroon na siya yun eh. Siya na yun. Pero, pag nagkasala siya, ano ang mawawala? Hindi yung aming relasyon bilang anak, kundi yung magandang relasyon namin bilang mag-ama. Na siyempre, pag nagkasala siya, ginawa niya ang ayaw ko, magagalit ako. Pag nagalit ako sa kanya, magagalit din siya. Tapos pag hindi niya ako pinansin, ako magmamakawa. Baligtad no? O, pag ako pag nagalit ako, siyempre, masasaktan siya. Pag nasaktan siya, nasasaktan din ako. Kasi hindi pag ang anak kasi hindi pag sinasaktan hindi lang basta sinasaktan ng magulang yan pag pinagalitan. Kung hindi itinutuwid lang siya, kaso nasasaktan siya kasi itinutuwid siya kasi ayaw niyang patuwid Kasi nga mas mahal niya ang ginagawa niya, di ba? Kaya pag sinabihan siya na, huwag mo nang gawin yan, tumigil ka na diyan, maano ka na diyan, nasasaktan siya. Kasi gusto niya yung ginagawa niya. Ngayon, pag kinagalitan siya doon sa ginagawa niya, ang tendency is masaktan siya kasi ang ibig sabihin nun, sa galit mo is, paano itong aking nilalaro? Hindi na ako maglalaro. Itong nagbibigay sa akin ng kasiyahan. So, akala niya, pag hindi niya yung ginawa, is hindi mo siya mahal. Ganon din ang Diyos sa tao. Akala, pagka ang anak ng Diyos tinutuwid, sinasabihan na, uy, nakakasala ka, akala ng tao, hindi siya mahal ng Diyos. Nagre-rebelde, nagagalit, only to find out in the end, kaya pala, pag matured ka na, saka mo maunawaan, at pag dumaan ka na rin na ikaw din ay nanay na rin, o tatay ka na rin, saka mo ay maunawaan, kaya pala ako sinabihan ng magulang ko. Kaya diba, kalimitan ng mga anak na appreciate lang yung magulang, pagka yung sila na naging magulang rin. Pero habang sila yung hindi pa magulang, hindi mo ako mahal, kaya ayaw mo akong pagawin ito. Ayaw mo ibigay ang gusto ko. Ganun yun. Kaya, ang nasisira pa nagkakasala ang anak ay yung relasyon niya sa magulang, hindi yung kanyang pagiging anak na apektuhan. Ganun din, pag naging anak ka ng Diyos, hindi na kailanman ka magiging anak ng demonyo. Ano yun? Pabago-bago ng tatay. Hindi pwedeng gano'n. Inampun ka na uli. At pagkatapos, yun yung calling, yun yung may time frame. Ako ay tinawag nung ako ay 19 years old. Tanda ko yun. Kasi yun yung time frame na naunawaan ko na talagang ebanghelyo at talagang binago na ako ng Diyos mula sa pagiging sanggano, manginginom, at magmamariwana.
at walang kwentang tao at walang NPA. Ayan. No permanent address. Literally and figuratively. So, yun. Nawala ako sa ganung alam ko na ako'y anak ng Diyos. Doon ko na-realize. At doon ako nag-start mag-serve sa Panginoon. Yun yung calling ko. Di ko alam kung anong edad nyo noon. Pero, malalaman nyo yung taon, pero mahirap maeksaktong malaman yung araw at buwan eh. Wala kasing talagang eksaktong araw at buwan kang matatandaan. Kasi unti-unti lang kasi yun eh, yung pag-enlighten, yung calling ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Justin Peters, walang Kristiyanong dati kambing. Tupa na siya talaga, kaya lang naligaw. Hindi nagbago ang ating katayuan. Talagang tayo ilik eh. So tupa tayo. Kaya lang, nagkanya-kanya tayo ng lakad, sabi sa Isaiah. Kaya parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya ng lakad. Hindi ka dati kambing. Walang kambing na nagiging tupa. Wala. Mananatiling kambing talaga yun. Akala rin tupang nagbagong anyo na naging kambing. Talagang kung tupa ka na. Kung kambing ka na, hindi na talaga mabago yun. May hinakdanan talaga. Kung kalabaw ka talaga. Hindi ka pwedeng maging baka. Hindi ka pwedeng magpalit ng pagiging mo. Diba? Kasi ilik ka nga eh. Ibig sabihin, anak ka na, technically ito yung hindi matanggap ng iba sa akin. So, alam mo, nung hindi ka pa tao, ligtas ka na kahit hindi ka pa tao. Kasi magaganap talaga yun. Kaya alam mo, yung term lang ng Bible is, nung sila'y maligtas. Kasi yun lang yung naranasan nila, yung kaligtasan. Pero hindi ka pa tao, save ka talaga. Hindi pwedeng hindi mangyari yun. Nakatakda kang masave di ba? Mapabago pa ba yung plano ng Diyos? Hindi na. Pero nararanasan mo lang sa time ng calling, na-experience mo yun. Na-experience mo. Pero mahirap ituro yun sa licentiousness. No? Hindi. Dapat ituro mo. Nawawala kaligtasan para pero mali sa doktrina. Hindi pwedeng i-justify mo na gusto mo lang kasi na matuwid at magpatuloy mamaliin mo ang doktrina. Hindi pwede. Kundi, ang sinasabi rin is nakatakda ka rin maging banal. Kapag hindi ka rin nagiging banal, baka hindi ka rin ligtas, di ba? Pagdudahan mo ang kaligtasan mo. Yun. Kaya kailangan makaabot ka doon sa punto na talagang nagbago ka na. At may desire ka to change. Not only to be parang kampante ka na lang sa iyong kalagayan. Hindi pwede yun. Yan. Tapos tinawag ka, yun ang may time frame. Tapos sabi diyan, and those whom He called, He also justified. Kasabay na kasi ng calling, yung justification. Magkakasabay yan. Justification, adoption, forgiveness. Doon sa calling nagaganap lahat yun, lump sum. Giving of gifts yung kaloob ng banal na Espiritu. Kasama na yung feeling of the Spirit. Hindi yun separate na work ng Diyos, yung mapipil ka. Yun, parang kulang ng Espiritu na ibinigay sa iyo, 1/3 lang. Pagkatapos, kailangan mong punuin ka sa ibang tunang buhay Kristiyano mo. Kaya kailangan magsalita ka ng wika para patunayan ang filled ka na. Kaya yung iba nag-invento na lang. Lahat ng soft drinks, pinagdugtong-dugtong. Sarsi, Coke, Pepsi, Sarsi, lahat na, no? Mirinda. Mirinda, Coke, Sarsi, Pepsi, Coke. Kaya nagkaganon-ganon na. Nag-Japanese lang eh. Rabababashi, kasi Shumalanda. Para lang maturingan na puspos na ng Espiritu. Ang kapuspusan ng Espiritu ay hindi yung ikaw parang nawawala sa sarili. Ang kapuspusan ng Espiritu ay yung ang Espiritu ang nasusunod sa iyo. Siya ang naging slave ka ng Spirit. Therefore, you are filled by the will of the Spirit. Kahit na sinampal ka dito, tuwa ka pa. Parang baliw ka nun. Sinuntok ka na, saya-saya mo pa. So, sa tuturingan tayo, masira ulo. Kasi bakit? Di ba, ninakawan mo na, masaya pa. Di ba, okay lang yan. Pero mayroon ng kaloob. Kasi wala akong pera. Di ba, yung mga ibang Kristiyano talaga, pagka yung talagang spiritual talaga, yung filled ng Spirit, di ba? Talagang pasensyoso eh. Kahit na, kaya nga tayo, pinaglulolo ko.
naman, di ba? Kasi sinasamantala ng kabaitan natin. Kasi ang bunga ng Espiritu, kabaitan, katyagaan, kahinahunan, o di mahinahon ka, kaya minumura ka na. Okay lang, di ba? Pagpipigil sa sarili. Yun yung kapuspusan ng Espiritu. Kasi nasusunod ng Espiritu sa buhay mo. Puspos ka niya. Di ba? Na hindi naghahari ang laman mo. Kasi kung ikaw maghahari sa laman mo, pag minura ka, mura ka rin eh. Yun ang mahirap para isang Kristiyano. Yan ang isa sa kahinaan ko, yung pagpipigil sa sarili. Dahil ma-high blood kasi ako. Pagka hindi ako nag-express ng damdamin, dito pupunta eh. High blood, stress. Diba? Dapat pala, talagang mayroong kang... Ang trabaho lang niya, pamura sa iyo. Pwede bang murahin muna kita? Huwag kang sasagot ha. Yeah, dito lang tayo. Isang lugar ito. Anong trabaho mo? Ako po yung minumura. Ako po yung taga-salo ng sama ng loob. Ng lahat ng para lang talaga hindi na magkasala pa ng marami kasi isa lang siya. At saka professional. Professional na counselor. Buti na lang, pag-aral na ito ng biblical counseling, maiintindihan na ako din ng mga to. Yan hindi kasi education para maunawaan. No? Pag hindi na-educate ka, sabihin mo, ano ba to si pastor? Kailangan talagang mayroong sasalo ng galit para hindi na talaga magkasala pa ng mas iba pa. Kung gamit ka ng dahas. Pero kung kaya mo pa, tiisin mo. Kaya kailangan din, di ba? Talagang aalis ka, ka talaga, magra-rides ka. Yun. Parang gusto ko lang bumili ng motor. Para doon mo ibuhos. Kasi Ate Chantel, pwede na. Bubuhos sa manang loob mo. Sabi, biglang bumirik na. Habol tayo. Wala na, iwan na lahat. Iwan lahat. Diba? Pwede na. Magbasag tayo ng isa-isa. Tapos punta tayo doon sa basagan ng plato doon. Diba? Tapos babayaran mo. Lalo sasakit ulo mo. Bayad. Ay sa dami ng iyong kinakagalita. Malung sa plato. Ubus lahat yung plato doon. Kailangan din vent out ng kasi hindi talaga pwedeng sarilinin mo. Pero para safe, may nakakaunawa kang kasama. Kasi pwede bang murahin mo na kita? Napapamura ako eh. Nawain mo na lang ako. Tapos ikaw naman, di ba? Tapos matakip ka na ng tenga mo. Tapos ngiti-ngiti ka lang. Ayun ako. Hindi. Kailangan talagang tayo pasabot. Yun ang struggle ng isang Kristiyan. Yun yung na araw-araw na talagang kailangan mong yun yung cross na papasanin mo araw-araw. Take up your cross. Kasi gusto mong gawin yung kalooban ng kaaway eh. Hindi pwede eh. Kailangan gawin mong kalooban ng Diyos. At mahirap talaga na tiisin yung iyong galit. Yun yung cross mo na papasanin mo araw-araw. Pagtitiisan mo na lang talaga. Hanggang sa mamatay ka. Wala tayong magagawa. Utos ng Diyos eh, di ba? O, di ba rin mamatay? Basta wag ka na lang magkasala. Yan lang naman. So, sino rito ang mag-a-apply na... ano? 50,000. Ba, nagtaas! 50,000! Pag walang mura, kukunti ang sahod. Kailangan magmura. Hindi, yung galit lang. Yung galit ba? Magpakita ka ng galit sa harapan niya. Pwede ikaw din yung bugbugin. Mas malaki ang bayad nga lang. Kasi may kasama ng sakit ng katawan eh. Waiver na yun. Waiver lang. Baka mamatay. Kailangan mag-waiver ka. O, mag-waiver ka muna. Okay, mga lang yan. Extreme application ng pagtitiis sa bundong ito talaga. Grabe. Lalo sa hanap buhay ko, sa negosyo ko. Grabe talaga. Tamo ang resulta, di ba? Dati ako ako makapal pa ang buhok ko kay Tamil noon. 3 years ago, di ba? Pero mo 3 years
Nawala. Meron pa? O talaga, alam niya yan. Makakapal pa ang balahibo. Makapal pa ang buhok. Makapal pa ang buhok ko noong 2019. Oo, 2020 makapal pa rin. Nag-umpisa na yan, 2022, 23, naku, ang lagas na. Unti-unti na nag-fall na. Biro mo lahat, may napapastor ka pa, tapos may ganito ka pang ginagawa, may opisina ka, lahat na. May problema. 5 years from now po. Ha? Nako, yun ang hindi ko na maubos maisip ko ano pang hitsura ko noon. Baka pati kilay ko, wala na. Oo, ubos na rin, pati kilay, pati bigote, balmas. Para na akong si Gerald. Si Jerry, no? Si Jerry na sa FMS, talagang wala lahat, balahibo, sa buong katawan. Sakit naman yun. Radiation. Yeah, tapos, those whom he predestined, he called you, those he called you justified, those he justified. Ito yung hindi pa nagaganap, glorified. Pero in the past tense na ito. Kasi sure na. Kita mo, di ba? Past tense na agad, kahit di pa nangyari. He also glorified, past tense. Kasi, wala na, tapos na eh. Wala na makapaghihiwalay. Yun yung end, yung conclusion. Glorified na tayo talaga. Sure na sure ang salvation ng isang tunay na anak ng Diyos. Wala nang makapaghihiwalay sa Kanya sa pag-ibig ng Diyos. Kasi tapos na eh. May conclusion na. Glorified na nga. Hindi pa tapos eh. Biro mo, yun ang conclusion. Yung tayo'y malulwalhati, kasama na tayo ng Diyos sa langit. Pero past tense na ang ginamit. Maski maging sa Greek, past tense na. Mahalaga yan kasi. Kaya nang i-translate sa English eh, hindi sinabing we will be glorified. Kundi he also glorified. Kaya ano pa ngayon ang ating gagawin at sasagot dahil dito? O kakampi natin ang Diyos. Sino pang kalaban natin? Sino yung hahatol sa atin? Paano tayo matatakot sa impyerno? Ay yung hahatol sa tao para pumuntang impyerno, siya pang namatay para sa atin. Yung judge mo mismo, siya din ang nagligtas sa iyo. Alam mo yung providence, yung judge na laging nagpapatawad dun sa Facebook, nakakatuwa yun. Diba? Kasi pagka naka-encounter siya ng violator nung sa traffic eh. Traffic. Pag naawa siya, let's say may violation. Tapos may kasamang bata. Tatanungin niya, whose child is that? Tapos, tell me your story. Kasi kaya daw siya, dahil daw siya lang bumubuhay sa anak niya, kaya siya kung saan-saan siya nagpaparking, kaya siya nahuhuli. Ang ginagawa niya, sa halip na bigyan ng violation, yung halaga, tawag doon, yung fine. May foundation pa siya. Sabi niya, my mother, parang yung nanay niya ang nag-build ng foundation, no? O lola niya. Sabi niya, Philomena Foundation. Sabi niya, I have a foundation. I will allot $500 for your child, for your daughter. And I will also pay out of my own pocket. Biruin mo, dahil sa awa niya. The 200 pesos fine that you have accumulated over 3 years, mga ganun-ganun. And before you leave this courtroom, another 500 pesos will be given to you so that you can buy your needs for the whole week. Paano hahatulang ka? Yung hatol nga, siya nga ang nagbibigay eh. Nahabag siya. Wala. Siya nga ang judge eh. Siya pa yung namatay. Siya pa yung naglaan ng pondo para sa'yo. Paano yung utang mo sisingilin? Sabi niya, wala na yung utang mo. Ako ang judge, ako dapat hahatol. May problema ka, nahabag ako sa'yo at talaga namang ikaw ay ganyan ang kalagayan mo. So, lahat ng needs mo pa, i-provide ko. Ako naiiyak pag pinapanood ko yun. Inaiiyak ako talaga. Kasi Christian din siya, si DiCaprio. Judge Caprio. Christian pala siya. Kaya siya ganoon. Ngayon, may nagsasamantala din sa kanya. Sabi niya, yung parang you are using that privilege. Dati, last year, pinatawad na kita, andito ka na naman. Hindi nagalit siya. Okay, with double yung Mamaya nagsalita yung sir. Tapos sabi nung isa, nung nanguhuli, hindi ko po siya hinuli kaya narito. Why is she here? Kusa pong pumunta para magbayad. Papatawag na naman, call her again.
So humingi siyang tawad. Sorry, I have misjudged you. I thought that you committed again another violation. Yung pala, pumunta ka pala para magbayad. Babawasan na naman niya. So ganun siya. Nananaig sa kanya yung humanitarian cause ng kanyang office. Kasi matanda na siya. Na siya ng kayamanan sa langit. Yun yung sinasabing mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. You help others who are in need. If you have the privilege to give something na mayroon ka naman, wala yung iba, bakit? Why not to give it? Who shall separate us? Diba? Kaya nga sabi rito, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all. How will he not also along with him graciously give us all things? So ito rin, assurance din sa atin, ang ating mga needs ay kakatagpuin ng Diyos. So ito yung aking isa sa mga faith, ito yung aking isa sa mga pinangahawakan. Dahil ako may faith na lahat ng ibinigay sa akin ng Diyos na aayusin ay maayos dahil siya naman ang nagbigay. So hindi ba ibagkakaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay? Kung yung kanyang anak ibinigay niya. Kung ito'y para sa kalooban ng Diyos, bakit hindi niya ipagkaloob? Diba tulad na lang nitong itong Puritan, imagine na I expected na approve na tayo this sem. Talaga I'm expecting na itong year na to, January, ay ma-approve na tayo ng shed. So, ang dilemma ko ay, paano tayo mag-o-offer kung hindi pa ina-approve? Bigla akong in-approach ng PTS, ng Presbyterian Theological Seminary, na advanced studies yan ang nakipag-partner sa atin. So, Pastor, why not? Matagal na siya na nag-o-offer ng biblical counseling. Since akala ko ma-approve na so sabi ko, kasi may sarili na kaming so I expected na ma-approve. Sabi niya, so pumunta uli. Nung mag-preach ako kay Pastor Arman, in-approach niya uli ako. Pastor, gusto mong tanggapin yung offer partnership, we will credit your MA in biblical counseling. And also, yung bachelor, syempre, kung mayroon tayong accreditation sa kanila, may bachelor kasi silang So, i-develop natin yung bachelor ninyo into bachelor in biblical counseling kasi hindi pa naman tayo talaga approve, di ba? So, i-change lang natin into biblical. Kasi yung mga kinuha lang naman ng first year, talaga namang Gen Ed lang yun So, lahat ng courses talaga meron Kayo ng hope ko, i-offer ko na lahat ng Gen Ed. So, wala na tayong problema, nakuha na nila. So, tuloy-tuloy na siya. And so, yun nga, papasalamat ako sa Panginoon for that privilege na mayroon solution yung aking problema na accreditation lang naman ng government. So, meron tayong accreditation, so PTS. And then, along the way, may 3 years tayong partnership, along the way, let's say, after 1 year, 2 years, magkaroon na tayo ng accreditation, wala naman tayong problema. We will still be partnering with them. Hindi na tayo magigamit. May sarili na tayo So, yun lang ay for security and safety ng mga estudyante at kami din, ako bilang presidente ng school. Safe din ako na hindi ako mabibintangan ng iba na bogus yung school ko. Although marami nag-o-offer na wala namang accreditation pero hindi ko kaya yun. Kasi ang dami mga Bible schools na offer ng offer, mga masters pa, wala namang child recognition. Pero hindi ako ganun tao. Kasi may batas dapat susunod ka. So ang akin lang is yung law na kailangan ako na pasado ako at ituturing ng government na yung aking course ay at par with other schools yung pag-offer at pag-tackle ng subjects. Kaya may accreditation para mabantayan lang yung quality noong pagtuturo. At saka yung quality rin ng mga professors kasi hindi naman pwede magturo ng bachelor kung hindi ka naman masters. Hindi naman pwede nang magturo ng masters kung hindi ka ahead, hindi ka doctor. So, kaya kailangan is na mayroon kang mga legitimate na documents at legitimate na tao na pagtuturuin. So, pasado naman tayo lahat doon. Yun nga lang, di ba yung issue lang nung space. Na ngayon ay hindi na issue yun kasi wala namang problema dahil tayo naman ay in partnership na sa isang mayroon ng accreditation. So yun, lahat ng mga benefits na ito, freedom from tandaan nyo yung Romans 5.1, there's no more condemnation. Romans 8.1, yung previous verse, yung
sa chapter 8, yung first verse, therefore there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang hatol na parusa sa na kay Kristo Jesus. Ito yung assurance na hindi na tayo pupuntang impyerno. If you are in Christ, if you have repented from your sins, and if you are chosen by Christ, and you are truly a born-again believer, ay hindi ka nadadaan pa sa paghatol. Hindi tayo haharap kay Kristo para tayo dalhin sa impyerno, kundi para tayo gantimpalaan. Ang judgment para sa believers ay judgment seat of Christ, of Bema. Ito is not for condemnation but for coronation and rewarding. Na ang isang Kristiyano, haharap pa rin siya sa hukuman ni Kristo, pero para sa pagbibigay ng gantimpala. May 5 crowns kasi na ipagkakaloob sa mga Kristiyano, na yung iba may 3, yung iba may 2, I believe, yung iba may 5. Yung iba wala. Wala tayong magagawa. Mga Kristiyano lang sila na nagbutas ng upuan ng church. Hindi man lang nag-evangelize, hindi man lang naging tapat sa mga tinatangkilik, hindi man lamang nagbigay ng anumang bagay para sa isang kapatiran na naghihirap. Wala talaga iyon. Maliligtas, pero sabi nga ni Paul, parang nagdaan sa apoy kasi wala yung gantimpala. Hindi pupuntang apoy, kundi parang yung mga gantimpala na yun, nasunog lahat. Wala. Ligtas siya, pero parang nagdaan sa apoy dahil walang kadala-dala. Walang naked. Walang crown or anything. At naniniwala ako, kaya sabi doon, papahirin ang mga luha. The last tears that we will have is the tears that is the result of seeing yourself without anything to offer to Christ. Kasi yung mga reward din na yun, na ibibigay sa atin, yun din ang ating i-offer sa paanan ng Panginoon. Yung reward niya sa iyo, hindi rin para sa iyo, but for Him. To offer to Him para mag-glorify siya at mabigyan siya ng tamang parangal. So parang wala kang pag wala kang naipagkaloob sa Panginoon, na kahit anong reward niya sa iyo, yun talaga. Tears will flow. But tears of hindi yan tears ng condemnation, but tears of yung sana mayroon akong ihandog. Tears of love, but you can't express. You cannot give something to the one you love. Amen. Heavenly tears ba yun? Tears of a glorified body. Glorified tears. Oh, grabe Pero hindi ka na masasaktan na kaya ka nag-tears. Kundi, para sa'yo rin, sana may naibigay ako sa Panginoon. Hindi naman kanya ko-condemn. Kundi sa'yo. Hindi tears na parang masasaktan ka or kundi yung hindi ka nakapag-perform. Parang gano'n po. Yung buhay mo, sayang. Sana mayroon akong naihandog dito, kahit crown of life man lang, no? May crown of righteousness, may crown of life, mayroong imperishable crown. Grabe. Wala kang ngayong maialay sa Panginoon. Sabi ng iba naman is, of course, that's only figurative because in heaven, there will be no tears. So whichever is, we just express na sana meron tayong naipagkaloob sa Panginoon. Maybe this is a figure of speech for parang heavenly frustration na sa ngayon pa lang ini-express mo na, no? Na sana mayroon akong pagkakaloob sa Panginoon. Whatever is the very accurate or exact meaning of that is that it means that something is worthwhile na gawin natin ngayon na tayo maglingkod na talaga sa Panginoon. Ibigay na natin ang the best. Huwag na nating pabayaan pa na tayo manatiling ganito lang. Naghihintay lang kung anong mangyayari. Hindi. Kailangan nating kumilos para maglingkod. Huwag na nating papush-push pa, tutulak ka pa para ka lang. O kaya ihilahin ka pa, no? Kung may nakita ka ng pangangailangan sa paglilingkod,
dive into it. Grab the opportunity for eternal reward. Kailangan mo nang alamin ano ba ang role ko sa body of Christ. And then, pagkatapos mong malaman, kasi hindi naman yan ano lahat sa'yo eh. Hindi naman yan i-offer sa'yo eh. Talagang ikaw din ang maghahanap ng role mo minsan sa isang gawain ng Diyos. Kung saan fit in yung gift mo, yung talent mo, paggamit ka doon. Without expecting for any return. Kasi yung ang reward sa Diyos eh. Pag na-expect ka ng anything in return, ang reward mo sa tao. Pero syempre may reward din ang tao, pero it's just ano na siya, bunga na lang iyon nung una mong initiative. Nakita ka lang. Baga nandoon na eh, talaga naglilingkod ka na. Hindi kayong itinulak ka pa lang, babayaran ka pala, kaya ka pala eh, mag-a-apply. Hindi. Naroon ka na, talaga namang bibigyan ka rin ng Panginoon ng pansin through the church. Hindi naman siya mismo ang, siyempre, sa'yo, dito sa lupa eh. Sa langit yung kanya. Yun yung rewarding of heavenly crowns in heaven. That you will also offer to the Lord. Yun. Kaya convince si Paul that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, wala na, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ka minsan natatakot. Hindi ito absence of fear, but it is the it is the presence of hope in all fears. We don't lose hope. Amidst all fears, amidst all sufferings, amidst all trials, problems, sickness, sufferings, agony, there's hope because there's no more condemnation. There's no more condemnation. There's nothing that can separate us from the love of God.